Update sa pahayag ni VP Sara Duterte at kay Manong Chavit Singson. Pakinggan po natin. Unahin po natin si VP Sara Duterte at isunod po natin si Manong Chavit Singson. Unahin mo natin si VP Sara Duterte. Pakinggan mo natin yung bagong statement ni VP Sara Duterte. I will reserve kasi merong appeal. Ang lawyers ni President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung initial na pag-deny, how was it doing for me? Ano ba sinabi ko na sa statement ko? Wala pa naman ako ng-statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga. Gusto ko lang talaga antayin kung ano yung desisyon nila sa appeal noong defense team. Your thoughts na lang po doon sa SRU survey? If you had any comment on that po? Well, assuming na truthful and faithful yung data doon sa survey, it is not useful dito sa ating bansa dahil hindi naman dito sa bansa natin nangyayari yung kaso. So, I guess that is for the ICC court to think about if at all pinagbabasihan yan nila. Kasi kung ano-ano na lang yung... Sorry, hindi ko pala mag-comment sa ICC. So yun, not useful for the Philippines since hindi naman dito nangyayari yung trial ni Pangulong Duterte. Jason, more on that case. Ma'am, yung reso po ng Senate, ma'am, yung supporting the house arrest of the former president po. Yes, nagpapasalamat ako sa mga senators natin sa kanilang resolution about the house arrest for former President Duterte. Dahil yun din ang pakiusap noong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mabigyan ng interim release at ang setup nun ay parang isang house arrest. At yun din ang sentiment ng karamihan for humanitarian purposes dahil he's an 80-year-old ailing and frail person. No, it is, as I said, cruelty for the ICC to keep on detaining him inside a detention unit where he is not given 24 hours bedside care. Lang, ma'am, dun sa ICC. Ma'am, because of the denial of the interim release, nag-prepare din ba tayo na baka sakali doon na po magpasko ang dating Pangulo? Ano po yung magiging plano ng pamilya? Oh yes, oo. Kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release, no, ay napag-usapan na ng family na na merong pagpapalit-palitan ng pagbibisita doon sa kanya sa detention unit. So, meron ng mga relatives on deck at merong scheduling sa kanilang pagbisita. Basically, visit lang talaga. So, there's no chance for him to, alam mo yung typical Filipino Christmas na may salo-salo, makakasama yung pamilya. So, it's not gonna happen. Hindi, kasi sa Christmas and sa New Year sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng relatives doon sa Hague. So, ang naka-schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at si Mira. Ma'am, another na lang din po about the ICC. It was mentioned po in the decision that they released na naka-apekto raw po yung mga naging statements po ng family ng dating Pangulo, particularly yung mga naging statement raw po at ng inyong kapatid. Any comment on that, ma'am? Yes, I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal para maisa na lang natin yung comment ko. Same topic.
Ibang topic or... Yes. Other okay lang. matters. Other matters. Other next question, Mr. RG Rosalad, Billionaire News Channel. Uy, bilyonaryo. Pakisabi dyan sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige ma'am, makakarating po. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na Sana yung mga tiga Office of the Vice President? Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila, be. Please lang. Di ba, ma'am? Napansin mo yun, ma'am? Yung kalaban ko, maganda yung photo, tapos ako, pangit yung photo. Eh, ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Ano sana ma'am? Ha? Ano sige pagawas? Ano yung sino ba kausap ko doon sa bilyonaryo na nakanganga ako, JC? Ano yung photo na yun? Ayan si JC, alam niyo yung JC yan. Okay. Ma'am, related dun sa appeal ma'am. May panibagong evidence ba kayong sinubmit sa ICC dun sa appeal? Sorry, hindi ko alam. Kasi hindi nang-discuss yung abogado sa akin kung ano yung laman ng appeal. Ang napag-usapan lang namin is merong appeal. Uyo na kung sa pre-trial chamber or sa appeals chamber yung appeal? Appeals chamber. Appeals chamber. Yes. Any other topic? Any other question? Follow up on ICC? Camille? Ibang topic. Ibang topic. Another topic. RG, ikaw pa rin. Sige. Kung sakaling nakatayo dito si Bongbong Marcos, ano po sasabihin mo sa kanya? Maawat na sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan, may mga anak. Pero, magdudusa ang mga anak mo, kung hindi ka naman tao. It is your among responsibility to tackle that. Ang budget, ang nagpapagawa ng budget, siya ang pipirma. Siya ang pumirma na 545 billion. Tinanggalan, ilan lang. Pero naiwan pa rin sa kanila. Kaya nagkaroon ng ganyan. So, malinaw po yun. Malinaw. May alam siya. At hindi yun siya, magagalit. Bakit dahil lang, nagpusok na, umayahan niya. Pero masiunahan niya, kapag siya. Andyan yung mga private minister sa probinsya niya. Malibala, hindi na lang. Ano mo sasabi na kapag ay mayroong mga ITI na kami reaction sa Blue Ano masasabi? Well, parang frustrated na sila. At given mo the next move, because I believe that may mag-aaral sa honest person, frustrated na yan. Kaya nakita na yan. Walang mangyayari. Kung ang probinsya po ng Ilocos sa Norte, lugar ni Pangulong Marcos, dalawa lang po mga kontraktor doon na nakakuha ng malaking billion sa kontraktor sa gobyerno. Pamilya Vizcaya at pamilya ng Mayor ng Lawag kasi yung bagong mayor ng Lawag, kontraktor na solo yung company niya, solo niya yun. Kontraktor ng social parang dapat tanggal na dahil social. Ginawa pa nilang mayor, pinag-press ni BBF na siyang mayor. Binigyan sila siyang mayor. Binigyan ka lang ng 6.5 billion sa kanya. dapat magkasuhan yan. Anong sa tingin niyo kung natiwala pa kayo sa ano natin dyan? Ang mga nang sabihin na hindi na kilala ng mga kontraktor, yan ang pinasyang kamay. Vizcaya. Ano makakakuha ng Vizcaya ito kung hindi na kilala ng Vizcaya? Nalibanan. Dalawa lang kung sa Vizcaya sa Corito. Vizcaya and bagong mayor. Alcid. Mayor Alcid. Jaime Brian Alcid. Kontraktor. Yung company niya, solo. Hindi na nakapangalan. At ginawang kontraktor, ginawang kayo, binigyan para 6.5 billion. Yan lang, Manila mo lang. Dapat matanggal po na yun. Thank you, Governor. Thank you, Governor. Duty ni President Ken Marcos. Kita ni President Marcos. Panawagan na lang sa ating taong bayan, Dok. Closing statement. Closing statement. May closing statement kayo. May closing message pa kayo. Ayos. Closing statement pa. Kamera lang po, Ang Manong. ating pakiusap. This is time for us to unite. For the sake of our children, maawa po kayo sa mga kabataan at kinabukasan nila ito. Tulungan po natin sila. If they decide to lead this peaceful movement,
It can decide. This is the future. If not, wala naman yan, wala kang magawa. The only way, nasusunod na sa tao, ito hindi kabataan. Kahit, and say, pag-usap-usap lahat ng mga student leaders or basta hindi nag-aaral, basta mga kabataan, usap-usap kayo. Kung anong araw ang gusto nyo, kasama kami lahat kayo, kasama lahat ng tao. Kung kayo ang magsabi, hindi mga politikan ang mag-schedule ng lahat. Isa lang para hindi kayo mapagod. Kung isa-isa, kanya-kanya, mapapagod lang kayo, guguloyin lang ang mga rally. Kailangan magkakita tayo. Salamat. Manong, kumusta po ang relasyon niyo ni Senator Amy Marcos? Matapos po kayong magsalita sa nakarang press con niyo kung saan sinabi niyo po na hindi magiging pangulo si BBM kung hindi dahil sa inyo. Nag-usap kami ni Amy 3 days ago at naalala namin lahat ng nangyari. Kaya ako, pasalanan mo, ikaw nagkita sa akin kasi BBM. Hindi mo alam na ito mangyayari. Talaga, mas si Amy lahat ang na nagkita sa akin para po. Kaya hindi ko maintindihan paano kung bakit ganito nangyayari sa akin. Para bang tayo nag-loto, nakumahin. Pero hindi naman kami nalilihin. Pero wag dapat kami pausapa. Nararamdaman niyo po ba na hopeless na si Senator Amy na makausap at mapabago kay isip ng kapatid niya? Sabi ko, marami. Hindi mo nababago yun. Baka isang tao pa yun ang makabago. Ano po, at pakiulit lang po, Manong, baka po ano. Sabi ni Maharlika, bangag ang presidente natin. Pero kayo po ba naniniwala doon? Naniniwala ako dahil na may mga bakada siya na kilala ko. Talagang alam na yun. Anong masasabi niyo na may mga senador ng mga artista SLT magpapagbilyan na sasabi kayo dito? Paano nila nalilinis sa kanilang mga Next question. Kaibigan niyo rin po ba sila, Manong? Kaya hindi niyo ba matutulungan, mabibigyan ng advice? Tama na yun sa kalamak ko. Ayaw ko lang sumasaw sa iba. So, focus tayo dahil nawawala natin siya. Doon sila happy. Pagka ganun sa tao, ayan, yan. Hanggang makalimutan natin sila. It's a very solid happy. So, we should focus now on the biggest graft and corruption nangyari, that ghost project na focus tayo dyan. sabi niyo po kanina marami pa kayong alam. Willing po ba kayo na umupo rin sa Senate hearing? Oo, wala lang yung pigan nila. Nung umuha ko, sinara na nila eh. Wala na raw flood control. Sa kinlos ang ano? Investigasyon lang. Parang dati kayo na-mention ang discrimination. Kami sa mga katulad na yun, sa akin yung sinara na yung investigation. Hindi sa pwede ko Hindi ko sa akin, hindi ko nasa. Dahil siya, nasa ako.